Well, unang-una kinokondena natin yung pag-postpone ng barangay and SK elections. Ang Mm. gusto nga natin actually sa yung maximum ay yung barangay SK kasabay niyan ang national elections. No? Ang nangyayari kasi pag hindi sila sabay, ginagamit ng mga incumbents yung parating na SK election or barangay para further secure their hold on to power. So, mas madali sa kanilang pag parating na yung susunod na eleksyon na ma-mobilize yung mga barangay of captains, yung mga SK, para ikampanya yung mga re-electionists. At yun yung ayaw natin, no? Mm. Ang nawawala dito, ikalawa, ay yung karapatan ng mga kabataan, ng mga nasa lokal na ma-demonstrate yung kanilang karapatan, right to suffrage, o yung kakayahan na bumoto para sa, ito yung pag-reflect doon sa anong klaseng governance yung gusto nating makita. Natatanggal ito sa mga postponements na ito. At ikatlo, actually, ang Supreme Court na mismo nagsabi noong 2023 na unconstitutional at illegal yung postponements without a sufficiently substantial or important reason. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin naikaklaro kung ano ba ito. Nung sumalang sa Kongreso yung bill na nagpo-postpone nito, tayo bumoto po tayo ng no. No? At Mm. si Marcos failed to veto at syempre pinirmahan pa niya ang batas. So sa atin, ito ay isang betrayal. Ito ay isang um, pagsuko dun sa karapatan ng mga iba't ibang constituencies na bumoto. Nakikita nating paraan kung paano lumagana pa ng mas malalim ang korupsyon. At kaya ang ating panawagan, no, ay sinusuportahan natin yung mga nag-file sa Supreme Court na gustong i-reverse at hindi na matuloy ang postponement para tuloy-tuloy din yung ating election. Mm, okey po.